If I'm not asking too much, go around the city. Ikaw, taga-tulong. Pero actually, I cannot just let it deteriorate again. I owe it to the people of Manila. Now they're calling. I'm just heeding the call. Pinakamasarap sa lahat, retired. But you know, may utang na loob din naman ako sa mga taga-lusik ng siguro hindi naman masamang dinggin ko yung panawagan ng tao. Kaya mas nais mo bumalik na yun bilang mayor kaysa tumakbong senador ulit. Dito na lang ako sa Manila. Kaya pakiramdam na masama ko. Si Ma'am Chi naman, how do you support your kumbaga kay doon sa mga projects na yan? Maganda kasi ang plano ni Yorme for Manila. So minimum basic needs, which is stated earlier. But on my end, Bakit? I intend to support Manila because I'm also the director of Kababayan Manila. It's a 4-year organization held by my parents na talagang solely focused on livelihood. And we make use of the concept of cooperatives and helping people through. And that is one thing na gagawin ko to support him. But of course, sa lahat ng mga planong proyekto niya na maganda para sa city, I will be there. Because as a vice mayor, he needs to fully support the mayor for his programs. Yung kumusta yung contract mo sa Sparkle? So, Ano naman, naka-halt lang. Halt eh. Pumayag sila. Pumayag na. Pero ano, Mayor, na-enjoy nyo kasi ang pag-showbiz. Hosting. I always try to dedicate my time fully in helping and fulfilling my obligation sa tao. Yorme yung nakaupo Baka ba ngayon. pwedeng paano-ano? Panaka-naka. Yun yung pa, may mga proyektong iaalok sa iba. Panaka-naka siguro. Kung hindi naman maapektuhan yung schedule. But you know, endorsement. Remember, I think, if I'm not mistaken, almost 100 million pesos worth of endorsement went to particular cities, individuals, institutions. So if I can do extra service, nakita ko mga mata talaga? Ano yung mga extra service na yan, Mayor? If I can do extra service to help others, why not? Why not? You were saying, Nasasaktan ka pa po ba yung mga pagtutsyagan na nakaupo ngayon? Na dati mong kaibigan? Diyos na lang ang bahala sa kanila. Kumusta yung relasyon yun dalawa? Ayos naman ako. I'm okay. I'm very happy and proud of my vice mayor. And sabi nga nung, you know, life will continue and we move on. Basta ang importante, yung taong bayan namin yung siya. Mayor, pag sakali maupo ka na, ano ang unang-una mong ibabalik o gagawin o ayusin uli sa Manila? Maliliguan ko. Divisory. Yes! Correct! Tulad ng dati. Tayong basura namin. Nangadugyot talaga ulit ako. Nakawa naman talaga. Luminis na Sa Divisorio, ang hirap naman ng daan. Kaya nga kanina yung sagot ko sa iyo, di ba, yung remember something, you just go around. Why would you not heed the call? Bakit hindi mo titingin yung panawagan ng tao? You owe it to the people. I owe it to the people. Basta yun ang unang lilinisin natin ulit. Tapos yung mga tolongges, pahinga na kayo ulit. Nakita niyo naman yan, di ba? Kriminal, tolongges, dugyot, discipline. We'll try to bring back the government 24 hours again. Okay. Remember before, modesty aside,
Sa Maynila, may gobyerno 24 oras. Na-witness ko yun, Mayor. I'm happy that you Yeah. appreciate. 4 o'clock na nandito kami sa office mo eh. Yung barangay hall na Kamusta po pagiging lolo ngayon? Masarap. Nyanga na. Ganito nakalagay. Si Scott. Okay. Busy-busy naman yung papa niya. Naalagaan. Tatakbo din. si Tatakbo din ba? Doon sa Tondo. Sa festival. Anong film tatakbo yung si Joaquin? Kusyan. Anong film mo na papatuloy niya? Bahala siya sa buhay niya. pointers. Anong pointers? I just told them basic when they try to, soundbite ba? Na nag-isip ko, sabi ko, before you decide, go back to the community. After a while, you go back to me. At doon mo marirealize, bakit hindi ako umuwi sa tamang oras. Maintindihan niya naman yun. Doon mo marirealize, bakit ako late lagi uwi ng bahay. Doon mo marirealize, bakit kumisan hindi pa ako umuwi ng bahay. So sa dami ng nangangailangan ng tulong, one day is not enough to reach as many as you can in helping people. After a few months, lumake ba sa akin? Sabi sa akin, Papa, now I understand. Nakita niya kasi siya mismo, minsan pag may sakit yung bata, naiyak siya. Yung natutusok yung puso niya. But then I realized, May sino-consider ng pinakamahigpit kong kalaban? siyempre, Spokesperson doon, ano? Sino? ayokong pangunahan ng desisyon ng taong bayan. Basta kami ni Chichi, we focus every day, we engage with our people, lalo na yung mga minamahal kong lolo't lola, mga nanay-tatay, o mga senior citizen natin. Siyempre, mga batang Maynila, particular na yung mga estudyante natin, PLM, UDM, mga kabataan sa Luzon. We'll just try to do our job and just let the people decide. But anyway, malapit naman na 104 days na lang. Mayor, ano masasabi mo? Kasi nagtanong ako sa halos 10 mga Manileño na unanimous yung kanilang choice na ikaw pa rin. Reaction. Ano reaction mo? Salamat. Thank you. I'm honored and humbled with yung sigaw ng taong bayan. Hindi sigaw like literally like yung panawagan talaga nila na bumalik tayo. Kaya nga pakiusap ko lagi sana kung talagang gusto nila tayong makabalik, pinakikisuyo ko na sana yung partner ko na si Chichi Atienza para naman na less complicated. Para yung extra service. Natawa talaga ako kanina. Mayor, from 1 to 10, gaano ka confident na ikaw talaga? I'm not in all honesty, as a candidate, I try to go, Chichi and I and our team, to talk to as many as people as we can. Now, lagi namin pinagdadasal sa Diyos na maging ligtas, maayos, panatag yung journey namin. So, I let God and the people of Manila decide.